Hello guys! For today's video ay gusto kong i-share ang recipe ng aming cassava cake at kung paano namin ito ginagawa. Sa lahat ng aming produkto ay isa ito sa aming bestseller kasi talaga namang masarap at quality ang lasa. So let's start! So dito ay meron tayong 20 kilos na grated cassava. Gumamit kami dito ng cassava grinder or machine. Hindi naman kayong gumamit ng manual kaya lang medyo matagal. Ito yung mga ingredients na ihalo natin sa ating grated cassava. Meron tayong evap, condensed milk, powdered milk, cheese, coconut milk, brown sugar, at of course, huwag natin kalilimutan ang asin. Para sa list ng kumpletong ingredients, paki-check na lang ang ating description box below. So lahat ng ating binanggit na ingredients ay ihalo natin dito sa grated cassava. So 2 lata yan ng malalaking condensed milk, 6 na lata ng evaporated milk, 3 pouch ng Coco Mama. Actually, mas mainam na gumamit kayo ng fresh na niyog kung iyon ang available sa inyo. So, mas maraming ilalagay, mas masarap. So, mas katamtaman na yung 4 o 5 niyog. Pag niyog ang nilagay nyo dito, kahit wag na kayong gumamit ng powdered milk. Halos doble na ang mahal ng niyog ngayon, kaya mas prefer ko nang bumili ng instant na gata. So paghaluin lang ang mga sangkap at patuloy na ilagay ang natitira pang mga ingredients. So dito naglagay na ako ng powdered milk at asin. So naglagay din tayo ng sugar, so half kilo lang ang ating ginamit. So pwede kayong magdagdag bawas dito, depende na sa inyong taste. Pero dito sa ating recipe ay katamtaman lang naman ang tamis nito. Dito sa ating mixture ay nagdagdag na rin ako ng yellow food coloring. So nasa sa inyo na kung lalagyan nyo o hindi. Ito ay pampakulay para hindi maputla ang ating cassava cake. So sa puntong ito ay halo nating mabuti ang food coloring sa mixture. So ang last nating ilalagay dito ay ang half cup ng melted butter or margarine. So, i-mix nating mabuti ang mixture hanggang sa magpantay na ang kulay. So, ready na tayong mag-assemble. Ayan, so gumamit ako dito ng round foil pan. Ilalagay ko yung size sa description box. So, i-grease lang natin ito ng mabuti. So, this foil pan is good for family size actually. So, gumagamit din ako ng mga rectangle foil pans na mas malalaki, kaya lang ito kasi ang order sa akin. So, okay, magsalin na tayo. So, ang aking panukat ay 500 ml na cup. So, isang 500 ml na takal, pero hindi masyadong puno. Sa top kasi ay lalagyan pa natin ng sauce, kaya huwag nating masyadong punuin. So, lagyan lang natin lahat ang nakahandang pan hanggang sa matapos. Sa preheated oven, isalang natin ang mga ito at least 180 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes hanggang sa mag-dry yung ibabaw. Ngayon, habang niluluto natin ang ating cassava cake ay mag-prepare tayo ng sauce na pan-toppings. So tunawin natin ang 4 na kutsarang cornstarch sa kunting tubig. Ito ay pampalapot natin sa sauce. Sa isang saucepan ay buhos natin ang 2 lata ng evap. Isunod natin ang 2 malalaking lata ng condensed milk. Meron din tayong 3 egg yolk, so batihin muna natin ito bago natin ihalo sa mixture. Haluin nating mabuti ang mixture para walang buo-buo. Nalagay ko na rin dito yung slurry. Importanteng lutuin natin ito sa di gaanong malakas na apoy. Huwag nating lubayan ang paghalo para maiwasan ang pamumuo at paninikit sa ilalim. Importante ito para maging smooth ang consistency ng ating sauce. Huwag nating kalimutang maglagay ng kunting asin na pampalasa.
Nilagyan ko din pala ito ng food coloring at nasa sa inyo kung lalagyan nyo o hindi. So pagkatapos ng 10 minuto ay unti-unti na itong lumalapot. So tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. So malapot na siya after 15 minutes. So dapat ang consistency niya ay runny pa rin, hindi yung masyadong malapot. Kung sa tingin nyo ay may mga buo-buo sa inyong sauce ay pwede nyo itong salain. So inahon ko sa oven ang cassava cake after mahigit na 20 minutes basta na dry lang yung ibabaw. So, isa-isa natin lagyan ng toppings ang mga ito. So, nasa sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay ninyong sauce. So, ayan, spread lang nating mabuti ang sauce. Dito sa ating recipe ay nakagawa tayo ng 15 na piraso na round at saka isang rectangle na malaki. At may natitira pa tayong mixture na pwedeng pang 5 pang round na foil pan. Pero yung sauce ay sakto lang dito sa ating ginawa. So maglagay tayo ng cheese sa ibabaw ng ating mga cassava cakes. So paglulutuin lahat yung cassava mixture ay magdagdag na lang ng condensed milk sa sauce para magkasya lahat sa bilang ng foil pan. Pagkatapos malagyan ng cheese ay babalik ulit natin ang mga cassava cakes sa oven ng at least mga 30 minutes. Pag nag-brown na yung cheese at malambot sa gitna pag tinusok ng stick ay luto na ang ating mga cassava cakes. Grabe guys, ang bango ng ating kusina ngayon at nakakagutom ang amoy. Napakasarap nito guys at hindi ka mapapahiya sa iyong mga customer pag ginawa mo itong negosyo. Sigurado akong papatok at babalik-balikan ka ng iyong mga customer kasi hindi talaga ito tinipid sa ingredients. I hope na masubukan nyo ito guys kasi maganda ang kita dito at mabentang mabenta. You can package and present it in any way you want. Kung nakatulong sa iyo itong video, please like and subscribe to my channel. See you next time. Thank you so much for watching.